Hey guys! Welcome to another vlog. Mag-grocery haul naman tayo. Medyo madaming nagre-request nito. Pero bago ko ipakita yung mga napamili ko, ito papakita ko na ang nagbabalik sa mga vlog si Loki. Pero sa next na Kondo serye, ikwento ko kung paano siya nakauwi, bakit siya nakauwi, at anong naging kapalit, sinong nawala, kaya siya nakauwi. So yan, na-excite na rin akong makasama siya. Nagpa-grooming pala siya. So kung naghahanap ka ng grooming salon na open ngayon, sa Dogs and the City kami nagpapagroom. Sa Gateway branch, pero check out mo yung Instagram ng Dogs and the City para magpa-appointment. Kapag nag-grocery ako, gumagamit na lang ako ng eye shield, face shield sana pero hindi ako makakita, and then face mask, ayan, and then alcohol. So yan ang mga safety measures ko sa pag-grocery. Syempre kailangan pa din talagang safe. Kahit na pwede nang lumabas, yung virus nandyan pa din. So yung napamili ko, medyo marami-rami. So naka-4 na bag ako, wala nang laman to, na-i-flat lay ko na. So ngayon, pakita ko na lahat ng napamili ko. Sa unang bag, itong malaking eco bag na andito lahat ng mga chips, mga dry goods. Sobrang bigat kasi hindi ko na mabuhat sa kitchen table, kaya dito na lang ako sa floor. Flavoring, merong mga juice, mga chips, mga snacks, and then yung mga candy. Medyo naparami. Usually, hindi ako namimili ng ganito kadami. Pero dahil nga, gutom ako na grocery. So, alam mo kasi pag gutom ka na grocery, lahat ng makita mo, feeling mo, gusto mo siyang kainin at the moment. Kaya, ang ending, napaparami yung binibili mo. Mga pang breakfast, mga in-can. Ayan, in-can, mga bote. So, si Loki nandun sa gilid, nagbabalik sa mga flat lay vlogs. Palagi silang nandyan. So, nag-start yung lockdown. Meron na akong pinakitang vlog kung paano ko ba din-disinfect yung mga pinapamili ko. So, yan. Meron lang akong alcohol, in-sprayan, and then pinupunasan bago itabi sa cabinet. Yung Vicat, Tortillos, Clover, Rinby. Yan lang. Yung iba kasi parang masyadong maalat na ang sakit sa dila, diba? Favorite kong gelatin. Meron pa nitong isang variant, yung lychee naman. Pero dahil madalas kong nakakain yan, itong peach at saka itong mango. Ito talaga yung peach. Sobrang bihira sa mga Philippine grocery. Naisip kong mag-DIY nung lychee almond na gulaman. So, meron akong binili na 2 piraso ng lychee. Ito naman almond flavor. And then, buko pandan. Kapag isang serving na ginagawa ko ng mga gelatin dessert, 2 pack ng gulaman, okay naman na siya. Bumili ako nitong chocolate chip cookies. Parang mahal yung lasa, pero mura lang siya. Parang 12 pesos nga lang ata to. Pero ang sarap niya. Pancit canton, kada isang variant, 2 piraso kasi isang kainan ko, 2 pieces talaga yung nakakain ko. Maliit ako pero medyo malakas akong kumain. Yung raisin, favorite ko to sa mga kaldereta, menudo, ganyan. Kahit na anong ulam na may tomato sauce. Dairy milk lang na Oreo, butter, cocoa butter, and then Hello Panda, ito peanut butter. Hindi ako masyadong mahilig sa mga cereal kasi yung iba parang walang lasa. Pero itong variant ng Kellogg's Vanilla Almond, okay siya. Sa pasta, ito yung ginagamit ko, yung curly siya, so masarap sa mga carbonara. Very elementary ang peg, yung Hansel cookies. So mocha, pwede namang mag-DIY kung meron kang flour sa bahay, pero ito kasi complete. Meron na siyang maple syrup and then hindi ka na magtatansya. Canola oil, sabi kasi nila mas healthy to, pero yung iba naman sinasabi na kahit na anong oil okay daw. Diba last time, pinakita ko na meron akong rosemary na plant, namatay na siya. Hindi ko alam kung bakit siya palaging namamatay, so bumili na lang ako ng rosemary leaves, crab and corn, and then coconut milk para sa mga gata, chicken curry. Bumili din ako ng kaldereta at saka kare-kare mix. Dati ang binibili ko, tig 1 kilo, pero napansin ko para sa solo living, masyadong madami. So, brown sugar, bawa sa mga kape, ganyan. Ito namang white sugar sa mga baking. Favorite ko namang brand ng suka at saka toyo, Silver Swan. Mas gusto ko kasi yung timpla na hindi masyadong matapang. Sa gagawin kong lychee na almond gelatin dessert, bumili ako natadiko kong cereal. Ginagawa ko naman dito sa whole corn, ginagawa ko siyang mais con yelo, tapos meron siyang topping na cereal sa ibabaw. Nag-lockdown, talagang nag-hoard din ako somehow ng mga delata, pero ang napansin ko, hindi naman ma-offend yung mga mahilig sa delata. Hindi ko din masyadong nakakain, so sobrang limited lang. Sa corn beef, ito yung favorite ko, yung Highlands. Mas mahal siya kumpara sa iba, pero at least pag open mo, buo-buo talaga yung karne niya. Mushroom para sa mga lulutuin ko, ito yung kailangan ko din para sa lychee dessert, 2
can ng lychee. All-purpose cream, isang evaporada, isang kondensada, so dalawang mango. First time ko lang itry yung brand na yan ng mango variant. And then Chucky, first time ko lang din bumili ng ganito kalaki. Alam mo yung pag kumakain ka ng adobo, kaldereta, tapos ang sarap ng ulam, parang nakaka-crave uminom ng malamig na soft drink. So bumili lang ako ng dalawa. In can lang binili ko para malimitahan yung pag-inom kasi hindi naman healthy din ng sobrang daming soft drink. So dalawang Pure Milk. Ito yung favorite kong brand kasi masarap siya. Yung iba, di ba, pag umiinom ka ng Pure Milk, parang may lasang lata siya. Ito, masarap. Hindi siya matamis. Pure siya. Mura pa. Parang 86 pesos lang. Kapag bibili ka ng ganito sa convenience store, mas mahal. So, ito na lahat ng mga dry goods, delata, pang breakfast at snack na nabili ko. So, ito siguro enough for 1-2 weeks. Una, bumili ako ng fresh na, actually hindi fresh, tilapia, 2 piraso. Usual recipe ko, steamed, na meron siyang fresh vegetables and beef. Naisip ko pang kaldereta, pang almusal. Favorite ko talaga mag-almusal. So, meron akong tocino, bacon. Medyo mahal ang bacon, no? Nakakapagtaka bakit kasi manipis lang naman siya. Yung chicken ko, magkaibang part, magkaibang cut. Meron akong chicken breast para sa mga dogs, iboboil ko lang. And then, ito naman, chicken legs pang fritada, pwede ding adobo. O kapag mga karning ganito, pinaghihiwalay ko na. So, ito, tig 1/4 siya. Para kapag magluluto ka, hindi mo na ilalabas lahat na malaking plastic tapos papalambutin mo pa. T-bone steak. Kasi yung friend ko, palagi siya nagluluto, nag-video call kami. So, nainggit ako. Kay Mian, shout out. Bumili ako ng T-bone. So, naisip kong lutuin mamaya. Beef sukiyaki. Mura kasi yung ganito. Pero bago ka bumili ng mga nakapack, tignan mo muna kung magkano per kilo. Kasi minsan, mas mahal pa siya. Itong pack, 109 pesos lang. Baboy to. So, sinigang cut. Buy one, take one siya. 163 pesos. Tapos, isang kilo na yan. 163 pesos. Frozen strawberries, 97 pesos lang to kada pack. Pero maganda kasi buo-buo siya. So, kung gusto mong mag-bake, mag-shake, or mag-DIY ng ice cream, dumpling ng Korean. So, ganito parang 180 pesos yata. Pero iba-iba yung laman niya. Merong shrimp, merong kimchi, merong mga meat. Ito naman, vegetables yung laman. Ito naman yung mga gulay na nabili ko. Itong kangkong, medyo nalanta. So, kailangan ng iluto agad. Sitaw, yung ganito, 33 pesos na siya. Tapos, broccoli, 73 pesos. Parang feeling ko ang sarap tuloy tumira sa Baguio na ang mura ng gulay para sa tulad ko mahilig sa gulay. And then, carrots, 50 pesos na yung 2 piraso. Okay, hindi na ako magbabanggit ng presyo. Baka sabihin nyo ang kuripot ko. Lemon, onion, kamatis. Yung kamatis, mas okay bumili ng medyo hilaw pa siya para kapag hindi mo makain, hindi naman mabubulok. Yung kalamansi, isang pack, bawang, tapos baby potato. Kung ano lang yung mga kailangan. Kasi namamahalan ako sa gulay, tsaka prutas sa grocery. Mas gusto kong bumibili sa palengke. Ang 2 tray ng itlog. Usually, nung sa kabilang bahay, sa palengke talaga kami bumibili. Pero dito walang bilihan. So, 2, parang 96 pesos. So, tapos bumili lang ako ng Yakult. And then, ito pang partner dun sa mando na nabili ko. Kimchi. Ang pack lang ng yogurt, isang vanilla, isang strawberry, and butter. Dati yung binibili ko, yung hinohol ko, hindi pala siya butter. Butter lang yung nakalagay. Tapos, margarine pala talaga. So, ito, hopefully, butter na talaga siya. Alam kong favorite din ng iba sa inyo, yung mga toiletries panglinis sa bahay. So, una, itong Pride na 2,000 grams. Ito, umaabot sa akin ng mga 4 na beses na laba na full load ng washing machine. So, meron na siyang free na bareta. Ang linis, mga gamit sa kusina, basta lahat ng mga pangkita. So, ito na nga yung favorite ko, na alam kong favorite din ng iba sa inyo, yung mga cleaning, yung mga toiletries. Itong 2, hindi naman galing sa grocery, pero dumaan din kasi ako sa Daiso. Measuring cup. Yung iba kasing measuring cup, sobrang bulky, diba, sa cabinet. So, ito at least, kapag hindi mo gamit, ayan, manipis lang siya. And then, pag gagamitin mo, i-pop out mo lang. Yung ganito, 288 pesos. And yung ibang whisker, diba, metal. So, kapag magmimix ka, nagagasgas yung bowl mo, yung pinggan. Ito, plastic siya, 88 pesos. So, the rest, sa grocery na ulit. Steak knife na simple lang naman, 80 pesos. 1.5 years na solo, ngayon lang ako nagkaroon ng decent na cheese grater. Yung mga anito kasi, parang yung plastic. Tapos, kapag i-grate mo yung cheese, parang hindi naman effective. Ang ginagamit ko talagang deodorant, itong Deonat, pero yung variant niya, yung Tawas, not available kasi parang out of stock. So, trinay ko tong aloe vera. Ito yung ginagamit ko talaga. Kasi to be honest, kapag ibang deodorant yung ginagamit ko, napansin ko, nag-iiwan ng scent. Minsan medyo matapang, minsan naman hindi nakaka-control ng sweat. Ito,
pag ginagamit ko siya, wala siyang amoy na naiiwan, tapos hindi din nag-sustain sa damit. So, meron akong review nito, tsaka tutorial kung paano ba magpaputi ng kilikili using Dionat deodorant and aloe vera gel. Bihira ako mag-conditioner. Napansin ko kasi parang nagkaka-acne breakout ako. So, gumagamit lang ako nito kapag umaalis. Tapos, kapag nagbabanlaw ako, hindi ko siya pinapapunta sa mukha ko. So, sa likod siya para hindi papupuntahan yung mukha ko. OG na pangpaputi. Sabi ko, try ko nga ulit. Wala pa nung mga Kojic nun, mga ibang brand. Likas talaga. So, sabi ko, sige, try ko ulit siya. Para lang pang, pang hugas-hugas. Cute pa nung lalagyan niya. Dalawa kasi yung CR. So, ang hirap naman, akyat pa ako bababa para mag-toothbrush. So, palaging 2 pirasong toothpaste, tsaka 2 din yung toothbrush ko dito. Meron sa taas, meron sa baba. Para kung saan ako abutan ng antong floor wax. Dahil may dogs, kapag yung pula yung floor wax mo, oo, nakakakintab, nakakakulay, pero parang mas matapang yung amoy. So, ito, colorless lang siya, pero nakaka-shine pa din. Baking soda para lang sa ref, pero minsan ginagamit ko din pang cleaning, pang hugas ng pinggan. Hindi ko alam kung bakit. Meron yung yellow, diba? Ito, hindi ko alam, basta green yung ginagamit ko. And then, ito, medyo mahal, pero sabi ko, sige, try ko na nga. Nung nagsimula yung lockdown, palaging out of stock itong Lysol. Sabi ko, ano bang meron sa Lysol? Medyo mahal siya, parang 400 pesos to. Pero sabi ko, sige, try ko na, baka effective. And then ito, sobrang favorite ko ng Downy. As in, gumagastos talaga ako para sa Downy sa Fabcon. So, nakita ko siya. And then sabi ko, Downy scent. So, baka mabango. So, trinay ko. Yan lahat ng mga para sa CR, mga pang kitchen, at saka non-food na nabili ko sa grocery. So, habang nag-film ako ng unboxing, merong dumating na delivery. Baka masira. Ayun, ang cute! And then, okay, so ito, medyo nakakita ko na. So, later natin buksan yan. Ito, Batter and Bake on Instagram. So, malamig pa naman siya. Pag nagpa-deliver ka, naka-grab or lalamove siguro. Pag nakuha mo, lagay mo agad sa ref. So, ito, I think ay dream cake. Ayan, so chocolate. Siya mamaya, itatry ko ito. Papalamigin ko muna ulit. Parang nakakahinayang tanggalin. Sige, babalik ko na lang. Tamang-tama talaga favorite kong combination ang pink and purple. Batter and Bake on Instagram. So, kung gusto mo ng mga baked goods, mga sweet treats. So, dahil nag-unbox na rin naman ako ng hindi grocery, naisip ko isabay na rin tong ibang mga packages na nakuha ko. So, unahin ko na tong dumating kaninang umaga. So, inside the box, ito ang Nord Green watch. Kasi naisip ko na lagi kong pinopost na wala akong daddy. Actually, meron naman si Tito Alex. So, thankful din ako. Kaya naisip ko, nung nag-email sa akin tong Nord Green, instead na watch para sa akin ng orderin ko, sabi ko, bibili na lang ako para kay Tito Alex. So, interchangeable yung strap niya. So, kapag sa babae, pag 40, ganito kalaki. Pero pag sa lalaki, I guess okay. Pang male to na watch eh. So, ang ginawa ko, pinapili ko si Tito Alex kung anong style, kung anong kulay yung gusto niya. Ito yung pinili niya. So, itong watch rose gold. Tapos, pwede siyang palitan ng strap na brown. So, I guess kapag brown, mas mukha na siyang panglalaki. Nord Green. Ayan, so check out their website. Medyo matagal siyang dumating, parang 1 week waiting. Tapos meron kang babayaran sa delivery, yung parang tax siya na 500 pesos. Pero worth it naman siya kasi safe na i-deliver mismo sa bahay mo. So Nord Green watch from Copenhagen. Ngayong lockdown, ang isa sa worry ko na hindi naman sobrang importante. Sabi ko, sayang naman, hindi ako nakapagpalit ng protector ng phone, yung sa screen, and then yung phone case ko sobrang luma na. Merong nagpadala ng mga phone case. So, ito ay galing sa Just In Case PH on Instagram. Check out nyo sila kasi yung phone ko, kakaiba siya. I mean, hindi siya kakaiba. Mahirap siyang hanapan ng phone case. So, ito ay Xiaomi Mi 9. In fairness, magaganda yung mga style niya na available. Pink na sobrang pangarap ko kasi usually yung ganito sa iPhone lang or Samsung. Meron lang siyang jewel na parang mirrored, purple and gold and black. Leopard na mint. Ayan. So, ang ganda ng itsura. At least meron na akong 4, di ba, na kahit nasa bahay. Fancy pa din yung phone case ko. Meron ding mga pop socket na available. Ito naman, kahit na anong phone case, pwede mo naman siyang i-connect. So, ito yung itsura niya. Pero mga jewels, mga sparkly. Check out Just In Case PH on Instagram para sa mga kailangan ng phone case. Xiaomi Mi 9, ito yung ginagamit ko para sa mga Instagram stories. Para sa nagtatanong, mas okay to kung light yung phone mo, pero kung black, okay
okay din naman, Blackpink. Snail White, ayan, natuwa ako nung natanggap ko to kasi okay talaga yung mga products ng Snail White. Meron din akong review, so if you wanna watch it, check out description box. Ito yung bago nilang product, Snail White Glow Potion, HA/BHA Toner. Ngayon ko lang matatry yan. Snail White Recovery Cream, ito magandang moisturizer, restore, pampaglow. Whip soap, ito very foamy siya, masarap siyang ipaligo, tapos mabangon. Meron na siyang kasamang net, meron sa description box, check out mo, sobrang worth it na mga products nila. And dahil hindi pa inaalaw for now ang mga facial, so meron ako ditong product from Flawless. Ito yung Bella Beauty Glutathione Collagen. Tinitake ko to kasi hindi naman talaga ako nagpapaputi, yun lang, gusto ko lang kuminis, yung pantay lang talaga. So in fairness, nakita ko naman na okay siya. So pwede kang umorder ng Flawless products online, check description box para sa link sa website nila. Calamine o Calamine Chlorelief. So para siyang skin protectant against itch and rashes. So kung meron kang mga itch or rashes, ganyan, dryness, eczema, sunburn, masunburn sa bahay, ayan, so Calamine Chlorelief. Ay galing sa sample room. Ayan, may pa-suspense. Ayun, oy, wow! So ito ay bagong Olay products. Bago to So Olay Creme Body Wash with Hyaluronic Acid. Ayan, nakiki-hyaluronic acid na din si Olay. So cleansing and nourishing, cleansing and brightening, cleansing and firming. Medyo mukhang high-end pero affordable pa din. Ang ganda ng packaging. Ang last package na nai-unbox ko. Ito kinuha namin kahapon sa post office. Medyo nakakagulat lang kasi ang nakalagay sa box, January 2020 pa siya. Pero hello, July ko na siya nakuha kasi yung notice from the post office medyo ngayon lang. Yung box nila palaging maganda. Ay, ang ganda. So personalized. Meron nakalagay na Christine's Glow Tonic. Ayan, so 5% glycolic acid. Basta exfoliating toner. Nakakatuwa, ayun o. Christine. Parehas lang. So meron lang malaki, merong maliit. Tapos meron siyang pump. Ayan. So, para dito sa malaki. Glow Tonic. So, thank you sa Pixie at thank you sa lahat ng brands. And of course, thank you sa'yo kasi medyo mahaba na tong video pero tinapos mo pa din. So, yun lahat na napamili ko sa grocery. Ang total lang napamili ko, medyo nakakagulat ay 6,600 pesos para lang sa mga yon. So, sana tumagal siya ng mga 2 weeks or kahit isang buwan. Kasi dati, di ba, pag nag-haul ako, parang 1,515 lang. So, ang experience ko sa grocery nung lockdown, kasi kapag nag-vlog ako, di ba, napanood mo naman, ang haba ng pila. Walang sasakyan sa parking, pero ang haba ng pila. Kahapon nung nag-grocery kami, wala nang pila, madaming kotse sa labas, pero maluwag pa din sa loob. So, I guess dati nung mahigpit talaga, parang kinakabahan tayo na, teka, baka maubusan ng food, baka hindi tayo makalabas. So ngayon na mas nakakalabas na, siguro, okay, sige, makakabili naman ako next week, ganyan. So medyo relax na din tayo. Yung tip ko, wag kang mag-grocery ng gutom. Tulad ngayon, nagugutom na ako, so parang gusto ko nang kainin lahat ng pinamili ko. Napansin ko na medyo ang sagwa pala nitong palda ko. Pero pag nakatayo, ayan siya. So skirt siya, skirt with shorts. So yan ang aking grocery haul. Sana na-enjoy mo at meron kang nakuha na tips kung paano ba ako namimili, ano ba yung mga brands na okay, paano ba mas makakatipid. At saka yung haul na rin ng mga products, sana na-enjoy mo kahit dinagdag ko siya. Kung first time mo ako napanood, please subscribe to my channel. Follow me on Instagram and Facebook, search mo lang at Real Asian Beauty. So comment ka lang kung meron kang request na vlog and see you next time. Bye! Kain na ako, nagugutom na ako.